Diyos, banal at makapangyarihan. Yahweh Shaddai, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon, sapagkat muli po kami po'y nakarating sa gabi ito, sa dahong ito, Panginoon, upang ikaw ay aming pong makapanig, upang ikaw ay aming paglilingkuran, upang ikaw ay aming pong mapapakinggan sa lahat ng mga minsay na nais po ay parating po sa amin sa gabi ito. Panginoon, maraming po salamat sa lahat ng mga biyaya at grasya na patuloy po namin natatanggap at sa mga tatanggapin pa po namin, Panginoon. Salamat po at Diyos sa lahat ng kapatigan niyo po sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-akay po sa amin, Panginoon, patungo po sa kabanalan. Yan, Lord, minsan pa po, tinataas po namin ang iyong banal na gawain sa gabing itong, Panginoon, na kayo pong kumilos, Panginoon, simula hanggang sa matapos po, Panginoon, na iyong banal na gawain ito, Panginoon. Pagpalain niyo po, Lord, ang apat na sulok ng dagat ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Iyo po ang maghari po sa amin. Ang sa ganun, Panginoon, lahat ng mga mensahe, lahat, Panginoon, na nais po ninyo, namin pong malaman, maunawaan sa ganun ito, O Lord. Ito po ay tumimo po sa aming mga isipan at amin po may isa sa buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ay sa iyo lamang po ako nagtitiwala, umaasa, Panginoon. Lahat ng mga mensahe na nais po niyo, natin pong hihatid sa gabi ito. Higit sa lahat, Panginoon, ang iyong banal na salita, Panginoon. Nalawa ito, O Lord. Ito po ay magdadala po sa amin palapit sa iyo po, Panginoon. Sa pamumuhay, O Lord, ng matuwid, sa pamumuhay ng kabanalan, Panginoon. At ito po, O Lord, ang magpapalambot sa lahat ng mga pusong matigas. Amen. Amen. Lord, ngayon pa lamang, O Diyos, inaangkin na po namin ang 100% ng katagumpayan ng iyong banal na gawain ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesus na aming Diyos, with the intercession of our Blessed Mother, Mary, ever Virgin. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen and Amen. Lucas, or St. Luke, chapter 21, verse 25 to 28, and then 34 to 36. Ito po yung sa bigas ng kanina po natin pong narinig sa banal na sa Misa. St. Luke or St. Lucas, chapter 21, verse 25 to 28, and then 34 to 36. Ang Ebanghelyo ng Panginoon ayon sa sulat ni St. Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Magkakaroon ng palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin sa lupa. Ang mga bansa ay masisida at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang makapangyarihan ng langit. Sa panahon iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at kadakilaang karangalan. Kapag nagsimula na mangyari ang mga ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang inyong katubusan. Sa 34, ang katatawan, paglalasing at kabalisahan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na iyon na tulad ng isang pitang, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayari nito at makaharap kayo sa anak ng tao. Mga kapatid ko, sa pananampalataya, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang kalooban mo. Ipanatag mo ang kalooban mo.
may pag-asa ka pa. May pag-asa ka pa. Tiyak na darating yun. Kaya nagdarating yon. Amen? Amen. Naniniwala ko ba kayo na tiyak na darating yun? Amen. Amen. Kaya pinili po kayo umupo sa presensya ng Diyos. Kasi sa ating pong Panginoon ay talagang darating po siya. Hindi po talaga mapipigilan na siya po ay darating. Amen? Amen. Pag diniwang po natin ang Advento, ay yung ating pinakanta palagi, no? Yung Buka mo kami mga lugar. Ito kanina kinanta nila, di ba? Buka divine Messiah, the world in silence waits the day, and hope shall sing its triumph, and sadness flee away. Okay, ang isang bilis natin, flee away. Di ba? Kasi meron tayong pag-asa, hope. Amen? Amen. Kaya po, sa atin po, ay pinamagatayin ko po itong ating pong tatalakayan ngayon sa Ebanghelyo natin binasa na being ready for the coming of Christ. Sa Tagalog, pagiging handa o magiging handa sa pagdating ni Kristo. Amen? Amen. So may tatlong uri ng pagdating ng ating Panginoon o pagdating ni Kristo sa ating buhay. Kanina po sinabi din po ng ating mga pare, ano pa yung number 1 daw? Yung unang pagdating, yung incarnation. Or kung yung pagpanganak sa ating Panginoon Isus. At iyon po ang pinagdiriwang po natin tuwing December 25, kung hindi po ng gabi. Yung kapanganakan ng ating Panginoon Isus. At yung pangalawa ng pagdating ng ating Panginoon, ano yun? Christ the King, no? Pero siguro unahin mo natin yung pang-araw-araw na dumarating ang Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya yung pangatlo, ayun po yung second coming or the final coming. Ano po ang final coming or second coming or final coming? Ano po meron doon sa final coming? Alam ba ninyo yun? Ano yun? And final coming, ibig sabihin, ay Judgment Day. Amen? Judgment Day. Kung wag po natin katayin, darating pa po yun, yung final judgment. Dapat sa pang-araw-araw po natin na buhay, dapat tayo ay nakaprepare sapagkat dumarating ang Diyos sa ating buhay. Amen. Amen? So, mahalin natin, no? Pagtulog natin sa gabi, hindi na tayo nagsing ng umaga, ay yun na po yung ating judgment day. Diba? Yung individual na paghusga ng Panginoon. Ayan po? So dapat, lagi po tayong ready. No? Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 4 verse 1, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and by His appearing and His kingly power. Kaya sa ating profession of our faith, no? Di ba? Ano ba natin yung faith natin? Profession of our faith natin? Yung, ano yun? I believe. I believe in God. May part po doon, na sinasabi po doon na He will come again in glory to judge the living and the dead, and of His kingdom will have no end. Amen? Kaya darating po siya para hukuman, buhay man o patay. Amen? So, dito po ay talagang kailangan po natin talagang handa. So, may 4 po na puntos tayo ngayon kung paano po tayo na dapat po ay tayo naging handa o pagiging handa o being ready for the coming of Christ. Number 1 po ay get rid of our worldly desires. Ano ba yung get rid? Get rid of our worldly desire. Ibig sabihin, to get rid is yung layuan natin or alisin natin ang ating mga makabugong pagnanasa. Amen? Ano ba sinasabi po sa
unang Juan, chapter 2, verse 15 to 17. Sabi po dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Nakuha ko ba ninyo yung ibig sabihin ko na sa akin? Amen. Yung nagmamahal sa mundong ito ay pinagpalitan niya. Hindi siya iibig sa Diyos. Kasi pinili po niya ang pagmamahal sa mga mundong mga bagay. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Diyos at mahal natin ang ating mga mundong pagnanasa. Hindi natin pwedeng, hindi natin pwedeng dalawa ang ating mamahalin. Mahal natin yung mga mundong ating pagnanasa at mahal natin ang Diyos. We cannot serve both. Diba? Mamimili na po tayo. Kasi sinabi po dito, ang nagmamahal sa mga mundong bagay ay wala sa kanila ang pagmamahal ng Ama. Amen? Amen. Kaya kapag yung mahal mo lang ay yung mga mundong bagay, ay talaga namang hindi ka mangakit sa langit. Bakit po? Kasi dito po yung puso mo. Dito yung desire mo. Hindi sa langit ang desire mo. Diba? Parang dito na lang, nabubuo yung mundo mo. Dito po sa lupang ito. Kaya wala ka ng panahon para sa mga langit na bagay. Diba? Kasi nais mo lang palagi yung mga mundo ang nanasa. Amen? So dito po sa ating pong binasang Ebanghelyo, dito po sa verse 34 to 35, may sinasabi po dito yung katakawan at paglalasing. Sabi po dito ay, alisin na ninyo sa inyong mga isip. Kasi parang itong dita, dadating po sa ating buhay. Bakit po kaya itong paglalasing or yung katakawan, bakit kaya pinagbabawal ito ng Diyos? Diba? Ano ba ninyo mga kapatid? Itong yung katakawan or paglalasing, ito po, sinasabi natin, one of the 7 deadly sins, yung gluttony. Diba? Pag sinabi natin deadly sin, ito po ay mortal sin. Nakakamatay na kasalanan. Diba po? Mortal. Pag sinabi natin mortal, ay sigurado po yun. Pag hindi ka po nag-confess, ay tiyak po, one mortal sin is enough na tayo ay mapa-impyerno. Amen po? Amen. Ito po yung nakakatakot po sa atin, kapag piyesta, kain dito, pag-transfer sa ibang bahay, kain ulit, kahit hindi gutom. Di ba? Magkakasama po tayo doon ng gluttony. Di ba? Halimbawa, sa pag-iinom, kahit masin na, inom pa rin ang inom. Di ba? Gluttony. Sorry, gluttony. Di ba? So, nakakatakot po ito pag hindi po natin alam. Kasi sabi nga sa Hosea chapter 6 verse 4, my people perish because of lack of knowledge. Di ba po? Nandiyan po ba kayo? Amen. Sabi sa Philippians chapter 3 verse 19a, sabi ni San Pablo, kapahamakan ang kahinatnan nila sapagkat ang dinyong Diyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Amen? So, ano lang, kung ano lang yung gusto niya sa sarili niya, yun lang yung gagawin niya. Wala siyang pakialam kung ano yung magawa ng Diyos. No? Basta, masunod ko lang ang aking layaw. Lagi sa layaw, Jeff Rocks. Wala na disiplina sa sarili. Kung ano yung gusto niya, gagawin niya lang. Diba? Kung nasabi ko kanina, yung parang, ito na yun parang, wala na. Basta ako, ano na ako dito sa mundo Bagay, satisfied na ako sa buhay ko ngayon. Di ba? Ganun na lang. So, wala nang time. Kahit magsisimba, hindi na pupunta sa simbahan. Sapagkat, ang ganda ko sa labas
Meron ka lang, relief ka lang, makakapira ka na, kahit hindi ka magsimba, okay lang. Kasi ang importante, puno ka lang ang kursa. It's all about money, money, money. Diba? Ganun na lang. No? Pero ang pagsisimba, nakakalimutan mo na. Ha? Diba? Sinasabi ng natin, sinasabi ng pasatawan natin sa Katoliko, na obligation natin yung pagsisimba na sa linggo, araw ng linggo. Di ba naman, kung may tayo ay valid ang ating rason, okay lang po yun. Di ba? Pero kapag wala tayong valid na reason, at tayo ayaw natin magsimba, dahil sa mga ginagawa nating personal na gusto natin, na hindi naman valid. No? Kaya magkakasala po tayo doon. Na hindi po natin natutupad ang ating obligasyon. Yan po. So, sabi po sa Romans chapter 8, verse 13, sabi po dito, for if you live according to the flesh, you will die. But if the Spirit, you put to death the deeds of the body, you will live. Ibig sabihin, yung kapag patayin po natin ang ating mga makamundo po terasa at mamuhay tayo sa spiritual. No? Ito nga po yun na mabubuhay lang po tayo. No? Sapagkat, halimbawa na lang, nung tayo pinanganak sa mundo ito, ay wala po tayong supernatural na buhay. Ipinanganak po tayo ng nanay natin na meron po tayong natural life. No? Para tayong mga halaman lang, mga natural life lang. Diba? Kaya nung tayo pininyagan, ay natanggap po natin ang grasya ng Diyos, yung sanctifying grace. Ibig sabihin, sanctifying grace, we have a supernatural life. No? Kasi, sabi ko po sa John chapter 3, verse 3 to 5, maliban na kayong panganak muli sa tubig at sa Espiritu, hindi ninyo makikita ang karya ng langit. Hindi kayo makakapasok sa karya ng langit. Di ba po? Amen? Amen. Kaya, kahit gaano ka-cute yung mga bata, no? Ay, ang cute-cute naman ito talaga. Pero hindi pa siya pag-ari ng Diyos kasi idadala pa po niya ang kasalanan, no? Yung maling sala. Amen? So, kapag nabinyagan po siya, born again. Diba? Hindi yung born again na maglilipat tayo sa ibang born again. Hindi yung tamang born again ay tayo bininyagan. At kapag tayo naging masama, magbagong buhay tayo, it's also born again. Pero yung tunay talaga ng meaning ng born again, nung tayo ay bininyagan, naging anak tayo ng Diyos. We are the beloved children of God. Amen. Amen. Maka tayo ng malakukan, we are the beloved children of God. So kapag tayo nagkasala, mga kapatid, ay ano ang solusyon? Ano ang solusyon? Sabi ni Yahweh sa Isaias chapter 1 verse 18, sabi niya, hali kayo at tayo'y magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputihin tulad ng yelo o bulak. Ano daw? Kahit namula na tayo sa ating kasalanan, ibig sabihin, natutumihin na tayo sa ating mga kasalanan. Sabi ni Yahweh, hali kayo, magpaliwanagan na tayo. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na tayo ay magbalik loob sa Kanya. Amen? Amen. At sa anong paraan na tayo magbalik loob sa Diyos? Kapag tayo nagkasala, ang paraan ng pagbalik loob natin sa Diyos ay yung reconciliation or sacrament of reconciliation. Yung sacrament of confession. Kung hindi nyo naiintindihan yung reconciliation. Sacrament of confession, mag-confess po tayo. Di ba? Kapag may mortal sin po tayo, mag-confess po tayo. Kasi hindi ko po patawarin ng Diyos na tayo may mortal sin. Dito po, bago yung magsimula yung misa, sasabi ng pare, na amin natin ating mga kasalanan, tapos sabay-sabay po tayo na I confess to the Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in what I have done, in what I have failed to do, from my fault to my fault. Doon napapatawad po yung ating mga
venial sin. Pero yung mortal sin, hindi napapatawad. Maliban kayo ay tatanggap ng sacrament of reconciliation. Yung pag-confess at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Amen? Amen. So, baka tanungin niyo ako, paano naman para Julie? Kapag walang pare at may mortal sin yung tao, mamamatay na siya. Ibig sabihin ba, may impyerno siya? Well, depende po rin sa disposisyon ng tao. Kapag siya ay nagsisi ng taos-puso at walang pare, kahit mortal sin pa po yun, papatawarin ng Diyos. Kasi hindi na po siya Diyos. No? Siya din po ay righteous, no? So, meron po siya, hindi lang siya upo, kundi, ano din siya, yung, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko. Nakalimutan ko yung hustisya. May hustisya. No? Kaya sabihin ko palagi maraming nagsasabi dyan na nasaan ang hustisya. Pero ang Diyos may hustisya. Amen? Amen. So, huwag tayo, pero huwag tayong maasa doon, na bago ko mamatay, saka na ako magsisilor. Diba? Ayun, ako nagawa kasalanan. No? Mali-mali po yung mga ganun na mga paliligan. Sabihin natin, sige, gagawin ko, mag-confess na lang ako. Meron pa akong narinig, sabi ng pare, ito daw po yung nagpapalaygit. Bawal po yung paglalaygit, mortal sin po yun. Hindi po yung natural pag-planning. Kasi natural pag-planning, dapat gumagamit po tayo ng kalendar method. Ano gagawin natin sa kalendar method? Isasabihin? Kalendar method, yung tinatagap na simbahan ay natural planning. Amen? Kung hindi po nyo alam, magtanong po kayo dito sa Madrid ng simbahan. Ituturo po nila sa inyo yun. Yung pag-aralan yung anong asawa mo, yung cycle. Yan po, yung cycle. Yun na po yun. Amen? Kaya sabi na po sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sin to God, He is willing to forgive us. Amen. Kaya lahat ng mga kasalanan, may pag-asa pa. Amen. Amen? Kailangan pag-mortal sin, confess agad. Hindi na basta confess, kaya na tinatawag na sacrament of reconciliation. Ibig sabihin, balikan mo sa Diyos, ang relasyon mo sa Diyos. Kasi nawala ang sanctifying grace mo, ikaw ay nagkasalang mortal. Kaya sacrament of reconciliation, binalik ang yung sanctifying grace. Amen? Amen. Amen? Amen. And number two is, don't be anxious. Sabi mo sa tabi mo, don't be anxious. Don't be anxious. Ano ba yung anxious? Yung worries. Yung worries natin, no? Yung pagkabalisa. Alisin natin sa ating buhay. Dito po sa ating binasa na Ebanghelyo, dito po sa verse 34 pa rin, hanggang 35, na sinasabi po dito, yung kabalisahan sa mundong ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Dito rin po yung parang bitag na darating po sa ating mga buhay. So ito gusto ng Panginoon sa atin na alisin po sa ating buhay. Yung pagiging balisa. Kasi kung basahin po natin yan sa Matthew chapter 6 verse 25 to 27, sabi po doon ng Panginoon, sino sa inyo ang makapahaba ng kanyang buhay kahit isang minuto lamang kapag ikaw ay nababalisa? Diba? So, nakakatakot pala itong balisa. Diba? Kaya dito po, ay minsan papasok po dito, kapag balisa po tayo, yung gumagana yung ating isip, yung ating utak, at ito po ay makakasira po, no? Makakasira. Kapag problema na tayo ng problema, diba? Parang akala mo wala nang solusyon sa buhay mo. At pagdating po, pumunta po sa stress, yun yung iba din na kayanan. Kapag na-stress na, magpatiwakal na lang. Diba? Yeah. Meron akong kapatid na ganyan, na-stress, nagpatiwakal. Uminom po siya ng panginis doon sa siya. Kasi, stress.
Di ba? So, iwasan natin, sabi ng Panginoon, sa Matthew chapter 6, verse 25-27, na magbalisa. So, tinuturuan tayo ng Diyos dito, yung magtiwala tayo sa Kanya. May pag-asa palagi ang Diyos. Di ba? Sabi nga, ano nga yan, yung damungan yan sa parang, di ba? Hindi nga pinabayaan ng Diyos eh. Di ba? Namumulakot pa nga eh. Ang ganda-ganda. Kahit si Solomon, di pa nakadali at nagkaganda. Di ba? Yung mga ibon, wala naman silang di naman sila nagpa-farmers. Bakit pinapakain naman sila ng Diyos Ama? Di ba? Mas more kaya tayo ng mga lingkod ng Diyos. Sa palagay nyo kaya, pababayahan tayo ng Diyos. Di ba? So, iwasan nyo pagka-balisa. Kasi stress mo yan. Amen. Amen? Magugulat ka, marami ka ng puti sa buhok. Nasa sobrang isip ko. Di ba? Baka tumatakbo ka na, wala namang mahabol sa iyo. Mamumulot ka na doon sa papel sa daan. Nagbibilang ka na ng mga kotse na dumadaan. Nababaliw na. Diba? Yun po yan, ha? So, sobrang isip po natin. Masisilat na yung isip natin. Diba? Overuse na isip po, sira ang isip. And number 3. Ano yung number 3? Ano yung pinag-usapan natin? Being prepared for the coming of Christ. Number 1, ano po yun? Ano daw? Get rid of our worldly desire. Tapos number 2, ano po yun? Don't be anxious or huwag magbalisa or huwag magiging balisa. And number 3, always ask God's help through prayer. Amen. 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 Nagdarasal pa po ba tayo? Amen. Amen. Baka sa pag-isip pa natin sa umaga ay TikTok nang ginatutok natin. Hindi naman masama ko hindi naman na masama ka rin TikTok. As long na, hindi naman yun na nag-TikTok ka, halos namubutupad ka na, ibang-usapan ko yun. Wala akong TikTok. Pero dapat, God first, di ba? Yes. Pag-isip ko sa umaga, praise the Lord ka na agad. Yes. Pag-isip sa umaga, ikaw ang nakikita, ibig ng langit ay anong ganda. Diba? Dapat una sa lahat, prayer talaga. Dapat. Kasi, alam po ba ninyo, na kapag hindi po tayo nag-pray sa umaga, pag-isip po natin, ay binyalsin na po yun. Diba? At bago po tayo matulog sa gabi, hindi tayo nagdasal, so, binyalsin. Yun, diba? Hindi nakakamatay, pero unti-unti po tayo hina. Diba? Ay, yung binyalsin kasi, parang pumunta ka sa labanan, sa ambos, no? Pakpakan, baritan. No? Kapag tinamaan ka, hindi tumunod, patay. Parang ganun yung mortal sin. No? Ngayon, pag tapis-tapis yung tama mo, hindi ka napuruhan, buhay ka, pero manghihina ka. Diba? Kasi marami kang sugat, paano na lang yan? Binyalsin dito, binyalsin doon. Diba? Kaya pag marami po yan, manghihina ka po. Diba? Kung dati, ang lakas ka mag-Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kung sa Bisaya pa, sa kata-katagal, Hallelujah na, Hallelujah na. Nagluya na, nagluya na. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kasi bakit? Napapalayo po tayo sa Diyos. Tayo sa mga ginagawa natin. Nasasanay na tayo. Binyalsin, binyalsin, binyalsin. Di ba? Kaya talaga naman. Di ba? Kaya dapat sabi ko dito sa ating binasa na dapat daw idalangin mo natin lagi. Nabibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos. Di ba? Hanggang sa makaharap natin ang anak ng Diyos. Amen. 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 Kasi kapag hindi po tayo manalangin, ay wala po tayong magagawa. Amen. Ano po yan sinabi po sa John chapter 15, verse 7. Apart from me, you can do nothing. Diba? In our own, we are nothing. But with God, nothing is impossible. Amen. Amen. Ano po dito? Sulat dito? Nawa po ay... Sino naman yan? Ano po yan?
importante po yung panalangin po sa ating buhay. No? Kasi pag hindi po tayo, wala yung tulong ng Diyos sa ating buhay, ay diyan naman na ay talaga ay walang magagawa. No? Kasi kung nanalangin ka, no? Sabihin mo wala kang panalangin sa buhay mo, ano palagi yung ano kaya palagi yung maging tawag sa bibig natin kapag di yung panalangin? Sabihin mo, brother, nananalangin naman ako, brother eh. Kapag galit ako, brother, nananalangin ako. Hindi ko, matapasangay yan. Diba? Pag may kaaway ako, nananalangin ako, brother. Sana mahuli na siya. Nanalangin ko ba yun? Hindi. It's a curse. Diba? Yung curse. Pero ito rin yung panalangin, dinadalangin mo yung para siya kakabuti niya. Ng kapwa mo. Kahit ano man ginagawa sa iyo, ay huwag mo siyang patulan. Amen? Kasi, sa ating kasi, sa buhay po natin kasi, realidad, ay dalawa pong klaseng espiritu ang nag-ano sa atin, ano po sa ating buhay natin, nag-apekto po sa buhay natin. Alam mo ba ninyo yun? Yung una po ay yung banal na espiritu. Amen? Yung isa ay, sabi sa Bisaya, ay espiritu tonto. Ano po yung espiritu tonto? Yung bad spirit. Yung masamang espiritu. Diba? Yun po ang magsasabi sa iyo. Ay naku, huwag mo patuwarin yan. Naku, huwag kang maging martir. Ibubulong sa iyo yan. Ang tingnan nyo. Huwag kang maging martir. Lumabot ka. Diba? Kapag nagsalita naman dito sa kabina, ay, tawarin mo na. Diba? Pero yung isa, susunod ko talaga niya. Hanggang sa umingat ka. Diba? Kaya may marisol. Diba? Marisol-sol. Galit na galit ka na, hindi mo na mapigil sa sarili mo. Iba lang drop na sa Facebook, pakala niya, tulog ako. Doon na ibuhos yung niya, yung naramdaman niya doon sa Facebook, para makita ng lahat ng tao. Diba? Pero pa kung pinsan na ganyan, Diyos ko santo naman, ang tigas na kanyang magiging lightning. Nakakalo yun, no? Yung mga ganun ng mga ginagawa ko, no? Ano po yun? Hindi ko maganda po yun, mga kapatid. No? Yung panalangin natin sa kapwa natin, dapat ay para sa ikabuti. Amen. Amen. So, napaka-importante po na panalangin po sa aking buhay. Sabi nga po ni St. Alphonsus Grigori, sabi po niya, whoever prays is certainly saved. He who does not is certainly damned. Napakabigat, no? Santo po ang nagsasalita, no? Yung daw yung hindi nananalangin ay mapapahamak. Diba? Yung mga hindi nananalangin, napapahamak, sabi niya. Tiyak na mapapahamak. Kayo nananalangin po ba? Amen. Amen. So, parang malapit yung kaligtasan sa atin kasi kung nananalangin po tayo palagi. Di ba po? Ibig sabihin po, kapag tayo nananalangin, ibig sabihin, we have a relationship to God. Amen? Kausap natin siya palagi. No? Eh, sabi nga, great commandment, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Ibig sabihin, palagi mo siya naalala. Sa bawat pagkilos mo, sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko, laging hinahanap. Ibig sabihin, kahit tayo naglalakad, kapag palagi po nasa isip natin ang Diyos, kung ano man ang naramdaman natin sa buhay natin, na parang nababagabag po tayo, agad po tayo na ina-acknowledge po natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kapag ako po, no, yung pagbabago po sa buhay ko, kasi may karamasan po si Father Joby, no? Lalo sa mga malalaswa, yung panonood ng mga porn. No? Kaya minsan po, bumabalik ko sa isip ko. Once po na bumalik po sa isip ko yon, agad-agad ko po nire-review. Amen? Palagi ko sasabi sa Lord, Panginoong Jesus, save me. No? Guard
Tapos sasabi kay Mama Mary, pray for me. At nananalangin po ako palagi ng Hail Mary. Kapag hindi po pa nawawala yung mga yung masamang isip mo, huwag mong pigilan ang pagdasal ng Hail Mary, 3 beses. Diba? O kung hindi pa rin mawala, Hail Mary ka pa rin. Kasi Mama Mary is most chaste. Amen. So, ganun po ang ginagawa ko. At yun po ay mawawala po sa akin yun. Amen. Halimbawa sa amo ko, galit ako, nag-aaway kami. Pagkatapos po doon, bigla po ako mapatigil. At umihip ako sulit sa Panginoon. Ayun na naman, naisana mo na po ni taning. Napaka-importante na agad-agad acknowledge mo yung kasalanan mo at magsisi ka. Amen. Amen? Hindi, huwag mo nang antayin na maging malala pa yan. Maging mortal sin pa yan. Amen. Amen? Amen. And number 4, last but not the least. Number 4, stand firm in faith. Or maging matatag or manindigan sa pananampalataya. Sabi nga po sa 1 Corinthians 16 verse 13, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, and be strong. Kaya mo sa tabi mo, be strong. Be Be strong. Amen. Mananampalataya ka. Mananampalataya. Amen. Amen. So dito po, no? Dito nga po, kung kwento po ni Pedro, o sa Matthew chapter 14, verse 25 to 31, ito po si Pedro, nung nakita po nila na naglalakad ang ating Panginoong Isus sa ibabaw ng tubig, sabi niya, Panginoon, kung kayo nga po yan, hayaan po ninyo ako na maglakad dyan sa ibabaw ng tubig, pupunta sa inyo. Diba? Nung nakalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Pero nung napansin ni Pedro na malakas yung hangin, nawala ang kanyang focus sa Panginoon. Anong nangyari? Lumubog. Di ba po? Lumubog. At ang sigaw niya, Lord, save me! At inabot po siya ng Panginoon. Pag-abot sa kanya ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ba't ka nag-alinlangan? Nakapakaliit ang iyong pananampalataya. Diba? Isabihin mo sa tabi mo, huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang mag-alinlangan. Kasi sabihin sa iyo ng Panginoon, napakaliit ng iyong pananampalataya. At ang tagal mo na naglilingkod, isang ihip lang ng hangin, nawala na ang pananampalataya. Diyos ko, may naman ang bagyo sa Pilipinas. Nawala na ng pag-asa. Inaanak na bagyo ang buhay. Di ba? Ayan na naman. Hira na naman. Di ba? Sabi ko dito sa ating binasa, ito po ay magugulo daw ang kapangyarihan ng langit. Di ba? Uubong ang dagat. Di ba? Pero sabi ko doon ay sa verse 28, sabi ko doon, magalak kayo sapagkat nalalapit na ang inyong katubusan. Amen. Amen. Kapag matatag po ang ating pananampalataya, kapag nagtubayan mo natin ang unos, ang bagyo sa ating buhay, malapit na ang ating katubusan. Amen. Amen. Kaya magbigay, matatag lang tayo, mga kapatid. Amen? Sabi ng Panginoon sa John chapter 11, verse 25 to 26, sabi po niya, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. At sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay na sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Amen? So, kahit mamatay na tayo pisikal, kapag ang ating pananampalataya sa Diyos ay hindi kubigewang, talagang malakas, talagang matatag. Mayroon pa tayo eternal life, bubuhayin tayo ng Diyos. Amen? Namatay na tayo pisikal, pero sa spiritual, makakasama natin ang Diyos. Amen. Amen? At yun po ay mangyayari po ito kahit buhay mo tayo in the judgment day. Bababa ang Diyos at hukuman niya lahat ng tao, patay man o buhay.
ngunit bibigyan, bubuhayin, bigyan ng katawan. Di ba? Bigyan ng katawan. Glorious body sa mga righteous. At saka yung mga makasalanan na sila po inahusgahan, bibigyan sila ng katawan at to the eternal damnation. Di ba? Nung sila ay na-torture pa lang, kaluluwa pa lang na-torture sila sa impyerno, ngayon, dadalhin ang kanilang katawan at doon sila sa impyerno. Di ba? Mahilig pa kayo sa litson? Lilisunin doon. Kasama katawan. Hindi lang kaluluwa, pati katawan. Di ba? Napakasakit siguro yun, no? Ako nga, nung uminom ako ng kape, iniplano ko yung misis ng kape, natapon po sa akin, no? But, agad ako nagubad kasi ang init, ang hapdi. Di ba? Agad ko pinilisan ng malamig na tubig kasi malalampos talaga yung balat ko. How much more kaya yun? Kapag ikaw ilitsunin. Di ba? Ay, nakakatakot po yun. Pag nilitsun po tayo ng buhay. Di ba? Kasi bubuhay tayo lahat eh. Pagdating ni Kristo, bubuhay tayo. Pero pag buhay daw, sabi po niya doon, ay dinipunin po niya sa ulap at isasama yun. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan kasi buhay ka naman eh. Nadali ka ng Diyos. Pati katawan mo, kasi ka na katawan mo. Amen? Pero pag namatay ka, pero ikaw ay right Diyos, ikaw ay nakapasa sa Diyos, ay bigyan ka ng glorious body at isasama ka ng Diyos sa langit. Amen. Eternal life. Amen? Kaya yung mga makasalanan, eternal damnation. Litson. Amen? So, stop. Ganda sabi ng stop. Kaya mga kapatid tayo, magsitayo na po tayo sa pagkat, stop! Sabi ni Kuloy, stop! Gusto ng Diyos na ibigay sa iyo ang kailangan mo. Kailangan natin. Ngunit dahil sa ating mga pagkakasala, ito'y nahahagangan. Kaya mga kapatid, kung meron po tayong mortal sin, it's time. Sa pagdiwang po natin ang Advento, we're concerned to God. Baka hanggang ngayon, nagugulat ka, nagkataka ka, hindi ka pa rin answered prayer. Kasi paano ka pakinggan ng Diyos? Nung ikaw ay may mortal sin, hindi ka humingi ng tawad sa Diyos. Hindi pinapakinggan ng Diyos. Ang panalangin ng mga kasalanan, yung may mortal sin. Pinapakinggan lamang ng Diyos yan. Kung wala kang oras, malapit ka na mamatay at hindi ka makapag-confess. Pero kapatid, ngayon na ang panahon. Ngayon na ang pagdating ng Diyos sa atin. Sa araw na ito, sa gabi ito, dumarating ang Diyos sa atin. Huwag na natin antayin kung second coming. Ngayon na po tayo magbago. Di natin alam buhay. Baka pagtulog natin, di na tayo magising. Napaka-importante na tayo handa. Handa tayo. Kailan tayo tawagin ng Diyos. Ready na tayo nakasama niya. Ibig sabihin, dapat wala po tayo sa mortal sin. Kaya mga kapatid, hindi pa po yan lahat. Ang Diyos ay justisya, hindi na siya hukom. Siya ay Diyos na justisya. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyo po ang magandang mensahe. Tayo po magpasusuliman sa gabi dito, Panginoon. At sa mga oras na ito, Lord, patuloy po namin hiningi ng tawad na lahat po ay mga nagawang makasalanan. At ang lahat, Panginoon, na aming pong makahilingan, Panginoon, sa mga oras na ito, aming pong itinataas po sa inyo, Panginoon. Lahat ng aming pong gusto, aming pong inyo po ipapalain po, Panginoon. Lahat ng mga tinataas po namin, O Lord, aming handap sa aming mga umalit, Panginoon. Mga tubig, mga langis, Panginoon, mga pagdibig, rosary, Panginoon, ang mga Panginoon, ang mga umalit, Panginoon, ang lahat ng prayer request, mahapon ito po, Panginoon. Lord, sa gabi ito, Panginoon, nakikiusap po kami na kami po yung hawaan at kabaghan. Salamin po namin po, Lord, na ito po aming mga kailangan, Panginoon.
Nawa ay yung ipagkaloob po sa amin. In the right time po, Panginoon. At Lord, kayo po nagsabi na kapag kami ay sumusunod po sa inyong kalooban, ano man po aming hiningin na walang pang alinlangan, ito ay aming tatanggapin. Amen. Sa mga ka po, yung mga kapatid ko dito, Panginoon, kayo po nagsasabi na kapag kami ay magbigay, ibalik niyo po sa amin, igit po sa amin ang asahan, siksikliglig at umaapaw pa. At Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, dalangin niyo po namin, O Lord, lahat ng mga may sakit at karamdaman, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God, nabigyan po sila ng kagalingan, Panginoon. Ikaw ang Diyos, amin pong pinaglilingkuran, na walang pong imposible po sa iyo, Panginoon. Naniniwala po kami, O Lord, na kapag gusto mo, Panginoon, kaya mong pagalingin ang lahat ng mga may sakit at karamdaman ito, Panginoon. Lahat po, Panginoon, na mga na-stress sa buhay na ito, Panginoon. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng konsolasyon po, Panginoon. Amen. Mga nawawala ng pag-asa, Panginoon. Bigyan po sila ng malaking pag-asa po, Panginoon. Amen. Ipuli po ang bawat puso't isipan. Aming lahat po, Panginoon. Na huwag po kami mawala ng pag-asa po, Lord. Ikaw ang Diyos. Diyos na walang kapantay. Ikaw ang Diyos na walang imposible po sa iyo, Lord. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, tinataas din po namin ang normal delivery ni Aral, nagdrama, Panginoon, sa kanyang Judith niya, Panginoon, ngayong November 30 to December 8, Panginoon. Lord, aming pag-iisa sa panalangin ito, Panginoon, naniniwala po kami, Lord, sapagkat ang iyong salita, Panginoon, saan may dalawa o tatlo, Panginoon, na nagkakaisa sa panalangin ito, Panginoon. Andiyan ka po, ito po yung papapakinggan. Kaya Lord, nataas po namin ito, si Sister Ara, nagdrama, Panginoon, na maging normal po ang kanyang delivery po, Panginoon. Amen and amen. Lord, salamat po. Tuloy po palahin po kami lahat ng pumalit po, Panginoon. Lalo po dito po, Panginoon, sa private prayer group, Panginoon, sa panguna po si Jenny, Panginoon, sa kanyang kasama sa group, at sa mga awit po ito, Panginoon, sa mga instrumentalist din po ito, Panginoon. At tuloy po palahin po, Lord, kami lahat ng iyong malingkod, lahat ng mga councils, preachers, program, choir, instrumentalist, lahat ng mga parihan, mga buong lingkod, Brother Mike Sindarbe, sa kanyang kaliling, Guzman Betel, sa kanyang po sambahayan po, Panginoon, at sa aming po sambahayan po, Panginoon, dalangin din po namin po, Lord, lagi niyo po itago kami sa anumang kapamakan, sakit at karamdaman, O Lord, and we pray also na healing of our family tree po, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo po pagsama po sa amin. Salamat po sa inyo po mga salita na binigay niyo po sa amin sa gabi ito. Sa iyo po binabalik po namin ang pinakamataas na papuri, parangal pagsabag pasasalamat sa pangalan po ng anak na sa Jesus, aming Diyos, with the intercession of our Blessed Mother Mary, ever Virgin. Amen. Amen. Believe all the praise the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. At sa mga nanonood dyan, God bless po sa atin. Amen.